Abiso sa mga motorista, ngayong gabi at tiyempong pasalubong sa weekend ay ang pagbigat naman ng daloy ng trapiko sa ilang lugar sa Maynila, Caloocan at Quezon City. Nagsimula na kasing ibiyahe ang ika-4 na batch ng tunnel boring machine na gagamiting panghukay sa patuloy na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. May balitang A to Z si Ace Cruz. Mas mabigat na daloy ng trapiko. Yan ang posibleng bubunuin ng mga motorista ngayong Biyernes ng gabi. Sinimulan na kasi ang pagbiyahe ng tunnel boring machine na gagamitin sa paghukay sa tinaguriang Project of the Century na Metro Manila Subway. Ibabiyahe ang makina mula sa Manila Harbor Center, babagtasin ang C3 Road, 5th Avenue sa Caloocan City, tatagos ng Quezon City hanggang marating ang Colonel Boni Serrano Avenue. So, ipoposition yan sa iba't ibang lugar kasi yung tunnel boring machine na yan, pag dumating ay hindi pa buo. Pagdating sa station, doon i-assemble. Kaya it's a complicated machine. Ang ilang taxi driver tuloy, problemado dahil maapektuhan daw ang kanilang kita ng lalong pagbigat ng daloy ng trapiko. Huwag ka sumiksik dito kung halimbawa na traffic na dyan. Ganun mangyayari kasi kung sisiksik ka pa, hindi ka makaboundary. Doble pasakit naman para sa mga motorista ang ilang pang isinaradong daan. Since sinara yung ginagawa dito sa may EDSA, medyo pigil ang kita dahil nga sa routing. Tapos ito na naman. So medyo talagang pahinga muna siguro kung sakali. Aalalay naman ayon sa DOTR ang ilang MMDA enforcers maging ang local traffic enforcers dahil sa balang dulot ng konstruksyon ng Metro Manila Subway. Ayon sa DOTR, nasa 40% na ang progress ng mismong Metro Manila Subway Project. Pero pinababagal daw ito bunsod na ilang legal issues. Kung kaya naman, ang mismong konstruksyon nito ay katiting pa lang. Kabilang dyan, ang problema sa right-of-way. Hindi porket sinabi namin, dito kami dadaan, ganyan, mag-uukay kami dyan. Pwede pa yung maantala because baka yung mga ibang dadaan ng property owner ay hindi ako pumapayag. Sa kabila nito, kumpiyansang DOTR na maabot ang target completion date sa 2029. Mabilis itong gumagawa dito sa may bandang Quezon Boulevard. Tapos malaki na ang progress dun sa Tandang Sora, North Avenue. So maganda na yung progress nila doon. So hindi kami tumitingin sa delays kundi kung paano i-advance yan. Inaasa mapapaigsi ng Metro Manila Subway ang travel time mula Mindanao Avenue sa Quezon City papuntang Naiya sa Pasay sa 30 hanggang 40 minutes na lamang mula yan sa higit 1 oras ngayon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.